Isang kumpanya na 7 dekada nang gumagawa ng jeepneys ang maglalabas na mas moderno at fully electric jeepneys. Bukod sa mas mura, kaya nitong makipagsabayan sa mga minibus na galing sa ibang bansa. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Viral sa social media ang modern jeep na ito ng Francisco Motors na higit 7 dekada nang gumagawa ng Pinoy Jeep. Brand new ang lahat ng piyesa nito, air condition, may CCTV camera, may dashcam, at higit sa lahat, fully electric ang makina nito. Hindi yan Euro 4 diesel dahil walang emission tong atin dahil full electric. So our Francisco jeepney is over and above the requirements of the government. We retain the iconic design. It's part of our identity. Parte na yan ng kultura natin. So bakit natin papalitan? Ibinibenta nila ito sa halagang 985,000 pesos na maaaring hulugan direkta sa kumpanya sa halagang 10 hanggang 20,000 pesos kada buwan. Higit na mas mura ito kumpara sa modern jeep na mula sa ibang bansa na nagkakahalaga ng 2 hanggang 3 milyong piso. Pero pagdating sa performance, hindi raw ito pahuhuli. Ang gamit nila ngayon, yung gawa ng Francisco na mga jeepney 30 to 50 years ago. Hanggang ngayon pa rin yung gamit nila, matibay pa rin. Yung binili nila na minibus na galing China, 3 taon pa lang bulok na. Tapos wala pang pyesa. Yung Francisco jeepney hanggang ngayon may pyesa pa din. Bago ka kumita doon. Si Mang Romualdo, na higit 3 dekada nang namamasada ng jeep, aminado na isa sa pinagpipilian ng kanilang asosasyon, ang jeep ng Francisco Motors. Maganda yun kasi mura. Kaysa doon sa 2.5. Doon na kami sa mababa. Ang ilang driver naman ng modern jeep, duda sa kalidad ng electric jeepney. Mas tiwala pa rin daw sila sa diesel engine na gamit nila sa ngayon. Para sa akin, ito, wala na siyang problema, lalo-lalo na pag sa ahonan. Hindi natin masabi pag electric, lalo na pag sa mga ahonin. Wala ka ng problema kasi dire-diretso na ang biyahe mo. Hindi diesel ka, pag garahe mo na. Ang ilang transport group, noon pa man ay bilib na raw sa kalidad ng Francisco Motors. Natutuwa rin daw sila dahil napanatili nila ang iconic look ng Pinoy Jeep. Pamintin natin yung itsura na ang mukha ay mukhang Pilipino na jeep. Mukhang inchik yung inilabas nyo tapos sabihin yung jeep. Wag naman. Pero aminado si Calando na hindi nila maiwasang magduda sa napakababang presyo ng electric jeep. Tricycle lang na pinatakbo sa Mandaluyong, pinatakbo sa Manila na electric tricycle. Ang presyo nasa 1.4, nasa 1.7 million. Ipakita niya ng actual, structural, tumatakbo, lahat. At may guarantee. Ayon sa Francisco Motors, maraming factors ang nakatulong para mapababa nila ang presyo ng kanilang mga jeep. Kasama na rito ang plano na dito gawin sa bansa ang makina at ang mismong baterya na ikakabit dito. Sabi nga sa akin ng tatay ko, ang turo sa akin ng tatay ko, hindi tayo nagbebenta ng jeep. Ang binibenta natin ay kabuhayan. So kung hindi mabubuhay yung mga jeepney operators at ang mga super sa jeepney na ibebenta mo, wag mo na ibenta. Para sa mga nagdududa, di ba? Pwede ko mahalin yung presyo para sa kanila. Pero yung mga gustong bumili ng Francisco jeepney na abot kaya, yun ang ino-offer natin. Sa ngayon, umaabot na raw sa 50,000 unit ng electric jeep ang natatanggap na order ng kumpanya. Sa ikalawang quarter ng taon, inaasahang lalabas na sa planta ang unang batch ng kanilang electric jeep. Patuloy daw ang paglilipat ng planta ng Francisco Motors mula sa Las Piñas patungo sa Special Economic Zone sa Camarines Norte, kung saan target nila na makabuo ng hanggang 5,000 jeep kada taon. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.